index recorded for the day. Punta ka lang dito sa my weather. Ito ba yun? Ito. Yan, weather. Tapos ito, click mo lang yung heat index. Pakibalik mo. Balik ko. Dito sa weather. Punta ka dito sa weather, click mo to. Then makikita mo dito yung heat index. So yung recorded heat index for today, dito mo siya makikita. I-browse mo lang yan. So different regions ito. So ito yung may forecast sila, mayroon dyan yung days. Kaya ito naman yung forecast naman. Yung mga colors na po. So ibig sabihin, sabihin yung kanina na in-explain ni sir. Yung pula yung pinakamainit na recorded, yung mga red. Alright. Yan. I-scroll down. So ganun lang siya kadali. Yes. Nandyan na lahat. Dito yan lahat. Yung daily computed, yung forecast, day 1, day 2, day 1, day 2. Saka ito pa yung historical saka may meaning. So click mo lang yun. So ganun lang po. Ito lang yung bagong basta uminit, di ba? Pag uminit, parati ko itong tinuturo dun sa, di ba? Nandito nyo makikita yan. Oo, kahit sana kapala lahat tayo alam to. Hindi laging iasa sa pag-asa. Nandito lahat yung hindi laging iasa sa pag-asa. One-stop shop ba, kumbaga, nandyan lahat. Bagong pag-asa, bagong pag-asa.dust. So ito, yung may date naman dyan kung kailan na-record yan, ito. Ayan. So yung August, ano ba ngayon? 29? Sa araw. So like lang, ito yung 42. Yan ang highest recorded sa Pasay. Nasa Pasay. Tapos ang next, after 2 weeks, meron. 29 daily yan. Daily yan. Ito naman forecast day yung 30 sa 31. Ilang pirma po ba kailangan yung So basta yung red, pinakamainit na record. Saan lugar ang pinakamainit ngayon? August. Ito and then 30 na tayo. Ito nung isang araw kahapon. Alright. So na-record sa Infanta Quezon. Ito 43. Yan. forecast? So malalaman na natin. Ay, ayoko lumabas ang init. Lalo na, may milas pa na ako. Nandito sa dulo. Yung forecast nandiyan sa dulo. So, okay siya. 31 bukas. Ito pa rin sa Rizal. So, bukas ang forecasted for Infanta is 41. So, check mo kung totoo bang 41. Sige nga. Casting na natin. Kasi may 2 days silang forecast Kanyari ito yung 29 kahapon, di ba? Opo. So, ngayon 30. Ang forecast nila sa Tanay. Ito Infanta Quezon. 42. Active sila ngayon. Ang galing. Ang galing-dali lang pala. Mga 6 p.m. to i-upload. Every 6 p.m. So kaya pwede naman 5 p.m. wag mo na kayong magtatanong kasi kino-compute pa yan. Oo. Ay, gano'n. Yes, yung mismong temperature. Opo. Hindi siya yung actual na heat index kasi yung heat index meron siyang equation na sinusunod. May formula siya na may formula. Pero at least po, kahit pa paano, yung mamamayan, medyo aware na sila. May magaganap. Kaya lang hindi pa masusukat ng gusto. Kayo yung pagpa-aware ng mga information ng Pag-asa. So, malaki yung inyong tulong sa Pag-asa para mapalaganap yung mga information na dapat nilang bantayan. Katulad yan, mga index. So, pag 5 p.m. Miss Nalisa, wag muna kayong magtanong. Kasi nararating yung taga-compute ng Tatandaan namin. Ipopost ko yun. 6 mga media pag 5 p.m. to 6, wag muna magtanong. 5:30 to 6 p.m. yun. Kasi depende din yun sa dating ng mga data. Kasi ito, region itong pinanggalingan ng mga dahil siya compute. Gano'n kadaming staff ang gumagawa ng mga compute? Marami. Ilan pa sa isang section actually yan Oo, kasi diba? Sa dami. Alright. Ayun, yung si Doc Mar na interview mo na yun, diba? Yung si Doc Mar. Sila yung nagko-compute nito? Fertes, sila kasi yung charge dito.
Thank you po. Para sa karagdagang informasyon para dito sa naganap na Regional Science, Technology and Innovation Week ng National Capital Region sa taong 2023 sa may temang Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Ang Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon muling aarangkada sa NCR at patapos na nga dito sa Bicutan, Taguig City. Muling ipinamalas ng Department of Science, Technology, National Capital Region yung iba't ibang kaganapan, kasiyahan at kagalingan sa larangan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa kaaba-abang mga selebrasyon ng 2023 Regional Science, Technology, Innovation Week mula ika-13 ng Agosto hanggang 1 ng Setyembre sa Bonifacio Global City or BGC Taguig. Nakasentro ang tema ng selebrasyon sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na buhay na maghahatid sa samut-saring mga aktibidad kagaya ng mga exhibits, mga diskusyon ng kaalaman at katalakayan patungkol sa agham, teknolohiya at inobasyon. Naglalayon itong RSTW sa pag-isahin yung pwersa ng iba't ibang sangay ng mga pribado at pampublikong ahensya at akademya na kasama rito at yung mga entrepreneur upang mapalawig pa yung kaunlaran at kahusayan ng mamamayang Pilipino sa siyensya at teknolohiya at inobasyon or yung kaakibat nito ang STI, lalong-lalo na sa Kalakhang, Maynila. So anong bago? Anong latest? Ang opisyal na inululunsad ng pagdiriwang sa pamamagitan ng opening ceremony na kung saan ay naisagawa yung pagperma ng Memorandum of Agreement kasama itong mga stakeholders na naging katuwang sa pagkamit ng pagpapayabog ng mga proyekto sa pamamagitan ng STI. Kasabay nito yung paglulunsad ng iba't ibang mga STI-based projects sa Kalakhang, Maynila. Kaya naganap ito ng katatapos na press conference kasama ng inyong lingkod at dinaluhan nga ito ng mga mamamahayag at iba pang mga kilalang bisita. Miss Horizon, kailangan ka maghanda kasi ang ating Pilipinas ay pwedeng bisitahin Bagyo, Lindol, pagsabog ng bulkan at tsunami. Maghanda ka at palitinan yung mga mahal sa buhay at isama mo na yung mga listeners. Miss Horizon. My name is Horizon Chaser. Government agencies, local government units, members of the academic, private sector, representatives to our stakeholders in the region. Para sa unang bahagi po ng ceremonial project launching, narito po ang proyekto para sa lungsod ng Taguig. Simulan natin yan sa Mobile Command and Control Vehicle or MOCOV technology in Taguig City. And to know more, The Mobile Command and Control Vehicle with Trials Technology ay isang collaboration project with the local government unit of Taguig. Ang pangunahing layunin nito ay maigtingin ang disaster response ng Taguig City DRR. Sa pamamagitan ng teknolohiya nito, mas lalo pa silang maging efficient and effective as first responders tuwing may kalamidad. One of the critical entry points of community empowerment through science and technologies or CES program of DOST is to capacitate communities towards disaster resilience. This component will provide interventions towards promoting science and technologies for disaster risk reduction and climate change adaptations in the communities. Ginagamit ng mga LGUs for disaster-related, non-disaster-related, and human cost na events. For disaster-related tulad ng typhoon, flood, fire, nagagamit po yung ating MOCOV for response kasi meron po siyang surveillance to establish yung ating security within the area. Meron po siyang kasamang mga rescue equipments na makakatulong sa unang pag-rescue ng mga personnel. Depende na lang kung anong disaster event. For non-disaster, meron din po tayo dyan checkpoints, fiesta,
Meron po tayo siyang Medicare Avance. So unang-una, gamit na gamit po dyan ng ating MOFOB dahil sa ating surveillance system to provide also security for the vicinity. Meron din po yung mga kwartos, wherein yung mga responders po natin, hindi na po nahihirapan na kung saan-saan po natutulog or saan-saan po sila nakapwesto. At least po pag meron na po tayong MOFOB, secure po sila doon sa loob ng ating tent. Ang mobile communication and command vehicle ay makakatugon sa mga hirap na kinakaharap ng ating IMT dahil magkakaroon ngayon sila ng magagamit na mga tools sa mga hirap na mag-identify ng isang sturdy na infrastructure kung saan makapagtrabaho ang ating incident management team. Napakahalagang gamit ng ating mobile communication. Nagkakaroon ngayon ng mata or ng reach ang ating central command na pwesto malapit sa incident area upang malaman closely or ma-monitor ng malapitan kung ano ang nangyayari. Tapos makakapagtrabaho ng mabuti kahit anong pang circumstance ang meron. Malaking pakinabang yan sa mga tao po, sa mga constituents po ng Taguig. Lalo na makakapagtrabaho ng maayos ang ating IMT. Napakahalaga ng science and technology innovation sa ating DRRM. Lalo na pagka na-deploy natin ang ating mobile communication and command vehicle. Napakarami po ng mga services na nakapaloob po dito na pwedeng magamit upang magkaroon ng analysis during ang incident. Napakarami rin ng mga products ang ating DOST kagaya ng GeoRisk PH at yung ating Hazard Hunter na pwedeng nagagamit within sa ating MOFOB para lalong ma-assess ang risk at maintindihan natin kung ano ang dapat nating gawin at magkaroon ng mga plans at policies para makatugon sa mga incidents. Alright, palakpakan naman po natin. Yan po ang Mobile Command and Control Vehicle or Proyektong Interactive Science Education Complex ang state-of-the-art science laboratory sa Taguig National High School ay para bigyan ng suporta ang pagtuturo ng science-based curriculum sa mga mag-aaral at guro for the science, technology, engineering, mathematics, or STEM track ng paaralan. This interactive science laboratory is a place for learning and innovation. It provides access to advanced technologies and experimental learnings and research. Also, it promotes awareness and interest in space technology application among students and teachers. Because of this ISEC SAS technology, ma-enhance pa namin yung STEM curriculum. Mas magaganda pa ang produkto ng Taguig National High School because of this technology. Ngayon, ilang section pa lang, kukunti ang kumukuha ng STEM. Pag nakita na nila yung technology na ito, baka maengganyo namin na mas dadami ang kukuha ng STEM sa senior high school. So, ibig sabihin nun, makikita ng bata, ang ganda nito, kailangan magamit ito sa senior high school. Kaya mas dadami pa ang kukuha ng STEM. This technology is very useful in our school, especially our STEM. Since ang STEM namin ay may capstone project. Instead of going to DOST or going to other university, it is now available in our school. No? So more on robotics. So nakapag-research sila more robotics now. Medyo naka-level na tayo sa ibang bansa. Pinakagusto kong makita sa mga bata, continue their passion. Makita ko sila mga engineer in the future. Makita ko na ginamit nila yung technology, yung kanilang natutunan dito sa technology binigay ng DOST. Kasi ang mas mahalaga dito, yung output. Ang nakikita ko yung tinatawag na sustainability. Sustainable yung project na ito na itatransfer natin sa bawat bata.
Sometimes we cannot afford such experiments since we lack of equipment and materials for students. So ICES Lab will be a big help to accomplish those experiments, specifically in physics and chemistry. And ICES Lab will provide more deeper knowledge about robotics and 3D printing, which can help researchers and help students to accomplish their science investigatory projects. So we are beyond thankful for this project sa DOST since it will be built in our school then. So it will be a big help for those students that will pursue some academic track about science. As for me, it will help me improve my teaching instruction by using interactive materials that promote student-centered learning approach. The ISEC SAS laboratory, or the science laboratory of DOST, opens a world of possibilities for our learners. This will provide them a hands-on learning experience that deepens their knowledge in scientific principles, concepts, and theories. This will also encourage our learners to conduct more investigatory projects and scientific research in the future. Ang kahalagahan ng agham at teknolohiya sa ikauunlad ng lipunan ay nasa sentro ng pagiging transformative, lively, and caring city ng Taguig. Ang Taguig po ang tahanan ng Department of Science and Technology at ng kanyang mga collegial and scientific bodies. Walang duda na makikinabang talaga ang ating mga estudyante sa partnership ng Department of Science and Technology, Department of Education at ng City Government of Taguig dito sa pagpapalawak ng scientific learning sa ating lungsod. Ang Taguig po ay nangunguna din at kilala sa field ng robotics education. Ang ating pong mga science high school sa Taguig ay nananalo ng mga international competitions, and I'm very proud not just of our students but also our trainers. Nagpapasalamat po ako dahil ang robotics ay isang advanced learning skills na nagpapakita na kaya natin yung 3D printing, weather observing, and satellite technology models. Kahit po mga bata pa, ay may exposure na po sila dito at nasasanay na yung kanilang mga kakayahan. Hindi kilala bilang mahalagang co-curricular activity po ito na nagbibigay ng early encouragement para sa mga estudyante para magpatuloy, mag-aral at magkaroon ng career sa field ng science, engineering, at kahit mga technical vocational professions. Alright, and that is the Interactive Science Education Complex and State-of-the-Art Science Laboratory. And at this point, may I call on stage Ms. Bernice Christine Maria Sivaculi, Area Vice President for Operations of SM Premier, to receive the plaque of recognition. This plaque is awarded to SM Prime Holdings Incorporated in grateful appreciation of their support and partnership during the 2023 DOST NCR Regional Science, Technology, and Innovation Week. Thank you so much, AVP Bernice Christine Marie Baguli. May we request AVP Baguli for a message, ma'am? So, today...